calling today, calling today. Jesus is calling, is tenderly calling today. Jesus is calling the weary to rest, calling today, calling today. Bring him thy burden and thou shalt be blessed. He will not turn thee away. Calling today, calling today. Jesus is calling, is tenderly calling today. Jesus is waiting, oh come to him now. Waiting today, waiting today. Come with thy sins at his feet lowly bow. Come and no longer delay. Calling today, calling today. Jesus is calling, is tenderly calling today. Jesus is pleading, oh listen to his voice. Hear him today, hear him today. They who believe on his name shall rejoice. Quickly arise and away. Calling today, calling today. Jesus is calling, is tenderly calling today. Jesus is standing in Pilate's hall, friendless, forsaken, betrayed by all. Hearken what meaneth the sudden call. What will you do with Jesus? What will you do with Jesus, my friend? Neutral you cannot be. Someday your heart will be asking, oh friend, what will he do with me? Jesus is standing on trial still. You can be false to him if you will. You can be faithful through good or ill. What will you do with Jesus? What will you do with Jesus, my friend? Neutral you cannot be. Someday your heart will be asking, oh friend, what will he do with me? Will you evade him as Pilate tried, or will you choose him whate'er betide? Vainly you struggle from him to hide. What will you do with Jesus? What will you do with Jesus, my friend? Neutral you cannot be. Someday your heart will be asking, oh friend, what will he do with me? Will you, like Peter, your Lord deny? Or will you scorn from his foes to fly, daring for Jesus to live or die? What will you do with Jesus? What will you do with Jesus, my friend? Neutral you cannot be. Someday your heart will be asking, oh friend, what will he do with me? Jesus, I give thee my heart
today. Jesus, I'll follow thee all the way, gladly obeying thee will you say. This will I do with Jesus. What will you do with Jesus, my friend? Neutral you cannot be. Someday your heart will be asking, oh friend, what will ye do with me? I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend, when I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Increase my faith, O Lord, my God. I'm weak, I fervently plead. In mountain shadows I have trod, with faith I am set free. Through trials faced, my faith has waned. Your grace sustains my soul. In weakness
and tears descend. My soul seeks your loving grace. Let faith in you my heart transcend, and then your love embrace. In faith I find my strength renewed. You guide me through the night. With every step my trust anew, my refuge and my refuge and high. O Lord, increase my faith this hour. The seed to mighty tree. With faith I'll face and conquer fears. In you my victory. Though storms may rage and trials assail, I'll stand your peace in me. For faith in you will never fail. I stay in life's raging sea. Increase my faith abundantly. This is my heart's earnest plea. To serve my God and faithful be, and live eternally. O Lord, increase my faith this hour, from seed to mighty tree. With faith I'll face and conquer fears. In you my victory. Magandang gabi mga kapatid. Ingay ng mga aso po sa labas. Parang nag-aaway. So magandang gabi mga kapatid. Muli tayo po ay nasa oras po ng ating pag-aaral. Tayo po ay nagagalak na kumpleto po tayo yan. Monday, Wednesday, Friday. At nakumpleto po natin yung ating schedule. Ano po. So, ngayon pong gabing ito, ang ating pag-aaral yung doctrine ng once saved, always saved. Alam po ninyo, nakarang panahon, ang pinakahuli atang issue nito nung lumabas noong 2008, something like that. Nakalimutan ko na po. The Sword and Shield, matagal na pong lumabas po yun. Nagsimula ng 1998. Natapos yata mga early 2000. Kagawa po ng wala na tayong paggagalingan ng paggastos noon. Ang maging pangunahing taga-tustos noon ay sa effort po ning namatay na si brother, nakalimutan ko yung pangalan na Cavender, naalala ko rin, si Bill Cavender. Ako po ay nagagalak noon na noong 2002.
nakita ko siya. Actually, mga 2015 siguro ang pinakahuling issue ko nitong magazine na ito. Natulog po sa bahay ni Brother Bill Cavender. Pero ngayon, sumakiwalang buhay na. Matagal na po, pati ang asawa niya. Tapos nalipat kay Brother Jim McDonald yung effort na makuha ng pantustos. Galing po sa individual, hindi wala po galing sa church treasury. Pero po, matanda na po sila, so hindi na nila kayang gawin yun. So, 9-2 po tayo. Pero matagal din po ang panahon na ito ay nagpatuloy. Siguro nakatulong din sa pag-aaral po ng mga kapatid. Sana po yun po ang nangyari. So, nagpapasalamat po tayo. Ako'y naging editor ng magazine ito sa mahabang panahon nung nagsimula po noong 1998. So, binabati natin ang ating mga kakabsat. Sa mga Ilocano po na ibang garabi, Katakayamin, kakabsat. Tapos yung mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan, maigsuon. Yung ating mga kabugtuan sa mga waray-waray. Maupay ng gabi, kabugtuan ko kang Kristo. Tapos yung mga katugangan sa may Bicol region, Diyos marakay na bangkisa yung tugamos. At yung mga tagapangasinan, Masanto si Labi at si Kayon amin. Galing po sa amin, maya pabengi kekongan. So ito po ang ating pag-aaralan, yung once saved, always saved. Ito po isang doktrina ng mga Calvinist. Marami pong denominations ang Calvinist, Baptist Church, Presbyterian Church, etc. Sila naniniwala sa turing John Calvin. Ano po. At ang isa sa pinaka-pundasyon nito, one facet of Calvinism, ay tinatawag nilang perseverance of the saints. Or, more commonly known, once saved, always saved. Ang turo po nito, we are saved by faith alone. O yung tinatawag lang mental asset. Ang pananampalataya na nasa isip lang. Pagkatapos, pag ikay sumampalataya, hindi ka na pababayaan ng Diyos na mahulog pa sa biyaya. So when you were once saved, you'll be always saved. Kahit magkasala ka pa, ikaw pa rin ay maliligtas. So itong turo nito, man cannot fall away from grace, even if he wanted to, no matter what the man does or doesn't do. So itong turo nito, kahit gusto mo nang umalis sa pananampalataya, you fall away from grace, hindi pwede. Dahil hindi ka mababayaan ng Diyos na hindi ka maliligtas. Na wala kang kinalaman. So once saved, always saved. Ito po kung sisipin po natin, sounds incredible, but it is true. At alam po ninyo, isa sa mga responsibility natin, our responsibility when we expose false doctrine is not to misrepresent. Huwag natin sabihin sa mga in-expose natin na maling aral na tinuturo nila isang bagay na hindi naman nila tinuturo. Kasalanan po yun. So isang bagay po na gagawin po na babasahin po natin yung mga sinasabing to once saved, always saved. Doon mismo sa naniniwala noon. Doon sa Philadelphia Confession of Faith, written in 1742, na sa paningin po ng Roy Congreal, sa mata ng mga Baptist, ito pa rin tinatawag na Baptist Confession. Pero actually, the Philadelphia Confession of Faith of 1742. Doon po sa number 17, of the perseverance of the saints. Number 1, those whom God hath accepted in the beloved, effectually called and sanctified by his Spirit, and given the precious faith of his elect unto, can neither totally nor finally fall from the state of grace, but shall certainly persevere therein to the end and be eternally saved. Number 2, this perseverance of the saints depends not upon their own free will. Tandaan nyo, hindi ito ayon sa kailang sariling kalayaan, dapat ito, but upon the immutability of the decree of election. Kundi siya, hindi pwedeng palitan na prinsipyo ng pagpipili.
flowing from the free and unchangeable love of God, the Father, upon the efficacy of the merit and intercession of Jesus Christ, and union with Him, the oath of God is the abiding of His Spirit, and the seed of God within them, and the nature of the covenant of grace, from all which ariseth also the certainty and infallibility thereof. Napakahirap na, pero sinasabi lang dito, hindi ka pwedeng mawala sa pananampalataya. Kaya pinili ng Diyos na magbibilang doon sa pinili niyang maliligtas. Doon sa article, dito po sa article, What We Believe, ito po yung website na tinatawag na Fundamentalist Baptist. Kung siya po yung tingnan sa www.swordofthelord.com /forward whatwebelieve.htm close parenthesis. Ito po sa subject of eternal security. Ganyan. It basically teaches the same na sinasabi sa Philadelphia Confession of Faith. Mahirap yung Philadelphia Confession of Faith dahil 1742 pa yun. Yung English po niya mahirap intindihin. Dito po sa What We Believe. We believe each believer at the time he puts his trust in Christ is born into the family of God and thus instantaneously become a son or daughter of the living God. Thus is redeemed by the Lord's purchase price paid for us, is henceforth preserved in Christ, and therefore is forever secure in Christ, possesses everlasting eternal life, and is saved by the Holy Spirit for eternity. At meron silang sinasabing talata, John chapter 10, 28 to 29. Ganyan. Romans chapter 8, 38 to 39. John chapter 5, verse 24. Ephesians chapter 1, verse 13. Tama yung mga talata, pero mali yung paggagamit. Dito rin po sa isang Baptist website, in the Baptist Start page, Baptist Start page, dito po sa www.baptiststart.com. Yun ang kanilang website. On the article, The Final Perseverance of the Saints, cites various confessions of faith, of which state the very things quoted above. Those quoted are the London Confession of Faith of 1644, the Orthodox Creed of 1679, the New Hampshire Confession of 1833, Abstract Principles of the Baptist Theological Seminary, 1859, Baptist Faith and Messianic Statement of 1925, and Baptist Faith and Message Statement of 1963. So, marami pong mga ibang source na pinaniniwalaan nila ito. Na pag tayo po ay nabibilang sa mga pinili ng Diyos na maliligtas, hindi na tayo maaaring mawala pa sa kaligtasan. We are preserved regardless kung ano ang ating ginagawa. In other words, ang kaligtasan mo ay walang kaugnayan sa iyo. Kung anong pinili ng Diyos na ililigtas niya, yun ay ililigtas niya. At hindi na sila maaaring mawala pa sa biyaya. So once saved, always saved. So ito pong katulad po ng ibang bahagi ng Calvinism o tulip. The doctrine of once saved, always saved is connected and cannot be severed from the doctrine of predestination. In other words, hindi mo pwedeng ito ipaghiwalayan mula sa doktrina ng predestination. In other words, ang doktrina po ng Calvinistic predestination, ang yung bilang at pangalan ng mga tao maliligtas, ito po ay merong bilang na hindi na maaaring palitan, at yung pangalan at bilang ng mga hindi maliligtas na hindi na rin pwedeng palitan. Ganyan. So kabilang ka dun sa mapiling maliligtas, dahil hindi na pwedeng palitan, you are once saved, always saved. Yun po ang turo nila. Kaya kung Kristiyano ka, hindi na maaaring ikaw ay maparusahan pa sa impyerno. Ikaw po ay maliligtas sa hayat Kristo. So kaligtasan na hindi nakasalalay doon po sa tao. Ito yung nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Nang piliin niya ang mga maliligtas, hindi na sila maaaring mawala pa sa kalagayan ng pagiging ligtas. Pero ang problema niyan, once saved, always saved. Pag
sumampalataya sa Panginoon, hindi ka na maaaring mawala pa sa biyaya. So kahit ano pang gawin mo, ikaw pa rin ay maliligtas. Kaya once saved, always saved. Ang problema dyan, mga kapatid, may mga talata na nagsasabi sa atin, it is possible for a Christian to fall away from grace. May mga talata nagsasabi sa atin na isang Kristiyano ay maaari pa rin mawala sa biyaya. Dito sa Galatians chapter 5 verse 4, ito po, ginagamit ito in connection po sa context ng kautusan ni Moises. You have become estranged from Christ. You attempt to be justified by law. You have fallen from grace. Ang sinasabi nito, pag ikay Kristiyano at bumabalik sa kautusan ni Moises, para kay aring ganap o para kay maligtas, ikaw ay nauuhulog mula sa biyaya. Ang sabi ng mga argument ng mga Calvinist, hindi raw to tumutukoy sa mga ito'y tumutukoy sa mga hindi Kristiyano. Hindi ito tumutukoy sa mga Kristiyano na dahil nga once saved, always saved. Pag hindi ka Kristiyano, wala ka sa biyaya. Siyempre hindi ka Kristiyano, so wala ka sa biyaya ng Diyos. You are not under the grace of God. Di ba? So paano ka mahuhulog sa kalagayan na hindi naman ang kalagayan mo ikiligtas? How can you fall from grace when you are not in the grace of God? Hindi ka nga Kristiyano eh. Di ba? One cannot fall away from grace unless he was in the grace in the first place. Paano ka maulog sa hagdan kung di ka umakyat ng hagdan? Di ba? How can you fall from grace if you're not in the grace in the first place? So, hindi man Kristiyano. Ang tinuturo ni Pablo, the verse teaches that Christians who want to be justified by the law of Moses are severed from Christ. Yung mga Kristiyano gusto nga rin ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moses, sila mahuhulog mula kay Kristo, mula sa biyaya kanya. Yun ang sinasabi. They are fallen from grace. Sila nahulog mula sa biyaya. Again, one cannot be severed from Christ unless he was in Christ in the first place. Paano ka maihiwalay kay Kristo kung wala ka kay Kristo, mga kapatid? So ito yung mga Kristiyano na nahiwalay kay Kristo at nahulog sa biyaya dahil they were trying to be justified by the law of Moses. So ito yung warning sa mga taong sinasabi nila, kailangan tayong sumunod sa kautusan ni Moses para maligtas. Pag ginawa mo yan, you are severed from grace. You have fallen from it. You are severed from Christ. You have fallen from grace. Again, balikan natin. How can you fall from grace unless you were in the state of grace in the first place? How can you be severed from Christ if you're not in Christ in the first place? So, hindi mga Kristiyano. Kaya nahulog sila sa biyaya. Dito po sa Hebrews chapter 6, verses 4 to 6. Ito ang basahin natin. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the time to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him in an open shame. Noong unang napako sa krus ang Panginoon, ito isang kahihiyan. Nabilang siya sa mga magnanakaw. So makikita natin dito, ito yung mga Kristiyano. Number one, sabi dito, once enlightened by the gospel, tasted the heavenly gift, and have become partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good word of God and the powers of the days to come. Ito yung mga Kristiyano. Yung pagsasalarawan ni Apostle Paul, ito yung mga Kristiyano. So tingnan ninyo, the Calvinists teach that those who have the Holy Spirit are in Christ. Tinuturo nila yan. That those who have the Holy Spirit are in Christ. The ones cited above are partakers of the Holy Spirit. So they are in Christ. So ito yung mga Kristiyano, mga kapatid. Can the Spirit of Christ
be in those who are not Christians and therefore not saved. Hindi. If you are in Christ, then you are a Christian. You are saved. Kanya. According to the Calvinist, one is enlightened to the truth by the Holy Spirit. Yan turo ng mga Calvinist. Pero yung binasa natin kanina, yun ang makikita natin. Di ba? May makikita natin. They are enlightened by the Holy Spirit. Kanya. Enlightened by the Holy Spirit. So without doubt, they are Christians. Ito yung mga Kristiyano. Yet those who are Christians, those who are saved by the gospel, those who are saved by grace could fall away. Pwede silang mawala sa biyaya. Pwede silang mahulog sa biyaya. Doon po sa verse 6, if they fall away. So ito yung mga Kristiyano. They were Christians but they can fall away. Pwede silang mawala sa biyaya. Those who fall away are no longer saved. Lumabas ka na nga sa biyaya. They will not repent for as long as they are in the mindset of not wanting anymore in Christ. Hindi po sila magsisisi hanggat ang kailang kaisipan ayaw na nila na kay Kristo. Parang magsisisi, di ba? Will Christ save those who put Him again to open shame? Niligtas pa ng ating Panginoon na iniayag muli siya sa kahihiyan? This verse proves that the child can fall away from the grace of God. And such a one is no longer saved. Pag tayo lumabas mula sa kay Kristo, we have fallen from the grace of God, hindi ka maliligtas. So those who fall away will see that they are wrong. Pag nakita ng mga mali na sila ay mali, they may repent and go back to Christ and they will be accepted. But for as long as they are in the state of having been fallen away, they are not saved. Pag siya kailang kaisipan, sila yung umalis sa katotohanan, hindi sila maniligtas. Hindi sila magsisisi. So ito po yung talata na nagpapakita sa atin, a Christian can fall away from grace by his own volition, by his own free will, if they fall away. Active voice po yun eh. Sa 1 Corinthians 9 verse 27, tungkol ito kay Apostle Paul. Apostle Paul was a Christian. Kasi pinili ng Diyos. So, dapat ligtas siya. Kahit anong mangyari. Pero tingnan po na, anong ginagawa ni Pablo? Kung ligtas ka na kahit anong mangyari, kahit wala kang gagawin, ligtas ka pa rin. Pero si Pablo may ginagawa siya. Basahin po natin. But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. I myself should become disqualified. Apostle Paul can still be disqualified. So ito isang talata na kahit pag isang apostol, he can be disqualified. He can fall away from grace. Even the Calvinists will accept that Paul is saved. Dahil sa isang, ano ba siya? Siya po isang apostol ng ating Panginoon. Na dati po ay kaaway ng Diyos. Dito po sa 1 Timothy, chapter 1, verse 13, sabi dito, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man, but I obtained mercy because I did it in ignorant and unbelief. So he received of mercy. He obtained the grace of God, pero it is still possible that he could become disqualified. So itong talatang nagtuturo sa atin, kahit na si Apostle Paul ay isang Kristiyano, at makikita natin he was called by grace because of the mercy of God, can still be disqualified. Kanya. Disqualified from what? Saan siya disqualified? From the hope of eternal life. Siyempre, yun ang inaasaran sa Kristiyano. So, if you're disqualified from eternal life. So, basahin po natin ang talata dito sa Titus 1 verse 2, in hope of eternal life, sabi sa atin. So, ang pag-asa natin ay yung buhay na walang hanggan. Sino ba nangako, no? Kapag Kristiyano tayo, ay magkakaroon tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan. Ang nangako dyan ay ang
Diyos. Kanya. Sa pag-asa sa buhay na wala hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito'y pinangako ng mga Diyos na hindi magsisinungaling. So yung pag-asa ay ang buhay na wala hanggan. Ito'y pinangako ng Diyos na hindi maaaring magsisinungaling. This Romans chapter 8, verse 24 to 25, babasahin po natin. This is Romans chapter 8. Ito po ang ating mababasa sa verse 24, verse 25. Sapagkat tayo niligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita, hindi pag-asa. Sapagkat sino ang aasa, ang umaasa sa nakikita, siyempre wala na. Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinintayin natin itong may pagtitiis kanya. So meron pong magtitiis. So dito sabi rito, sa binasa na si 1 Corinthians chapter 9 verse 27, even Apostle Paul could be disqualified from the hope of eternal life. Apostle na yun. The 2 Peter chapter 2, 20 to verse 22. For if after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them. Sabi dito tayo muling magbalik, sabi sa atin. Ito, nagbalik ka sa kalibutan. Dito po sa tuloy po natin. And overcomes, ikaw po ay nadaig muli na sa kalibutan. The latter end is worse for them than the beginning. Yung beginning, hindi ka paligtas. So, may pag-asa ka pang makinig at sumunod sa Ebanghelyo, kaya maliligtas. Pero yung isa, ay alam na nila na sila Kristiyano. For it would have been better for them not to have known the way of righteousness than having known it, to turn from the holy commandment delivered to them. But it has happened to them according to the true proverb, a dog returns to his own vomit, and a sow, having washed to her, wallowing in the mire. Babalik siya sa putikan. Ganyan, babaeng ilang baboy na nahugasan na. Babalik pa rin sila sa putikan. So it is possible, makita natin, na sila ay muling mahulog sa biyaya. Dito sa Hebrews chapter 3, 12 to 14. Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. So ito pong sinasabi sa atin, tayo po ay magiging kasama ni Kristo kung tayo po ay magiging tapat mula sa ating simula hanggang sa katapusan. Ganyan. So ito mga talatang ito, nagsasabi, a Christian can still be hardened o patigasin ng madayang kasalanan kanya. The one, if hardened by a heart of unbelief, can depart from the living God. One cannot depart from God unless he was in God first. So Christian could depart from God. Dito sa Hebrews chapter 10, 35 to 39. Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. For yet a little while, and he who is coming will come and reap, and will not tarry, hindi siya matatagalan. Now the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the serving of the soul.
So ito rin po yung nagpapakita, may mga Kristiyano pwedeng manumbalik sa kalbutan sa kanilang kapapahamak kanya. So this verses teach that we need to endure to the end and not draw back to perdition. Huwag tayo magbalik sa larangan ng pagkakasala. So question, pangutana sa lusod kutang, pregunta. Ang tanong, mauni ang pangutana, sabi nito. How can one go back to perdition if he did not live it? So kung ikaw ay babalik sa perdition, dati wala ka doon. Dati nandun ka, tapos umalis ka doon, tapos babalik ka muli. Yun makikita natin proseso dito, di ba? God has no pleasure to those Christians who have lost their confidence in God and go back to perdition. Ito po yung tinatawag nating ikaw po yung nagbalik sa kasalanan. May tawag po dun sa English. Ikaw bumalik sa paggawa ng kasalanan. So always, makikita na sa kaligtasan, salvation is always conditional. May palaging kondisyon ang kaligtasan ng Diyos. Sa makikita natin, we believe that Christ died that men could have salvation. But it is one that is conditional. Meron pong kondisyon ang pagliligtas ng Diyos. Hindi basta-basta ikililigtas ng Diyos. Ikaw ay merong mga kondisyon, mga kapatid, na dapat nating gawin. Number one, obedience is necessary. Sabi ng mga Baptist, ang pagsunod ay hindi kailangan sa kaligtasan. Pero bakit pinasusunod yung bagay na ito? Hindi ito mahalaga sa tinatawag nating kaligtasan, mga kapatid. So Hebrews chapter 5 verses 8 to 9, sino ang maliligtas? Yung mga sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Basahin po natin para makita natin mga saktong salitang ginamit, mga titik na ginamit sa ating nabanggit na talata. Hebrews chapter 5 verses 8 to 9. Bagamat si isang anak, siya natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Sino maliligtas? Those who obey Christ will be saved. Faithfulness to the end is needed. In other words, faithfulness until we die. Yun ang kondisyon ng ating Panginoon. Doon sa Revelation chapter 2 verse na sino mga kanyang magtisan ng sa wakas ay maliligtas. So kailangan may kondisyon ng pagtitiis. Ano ba? We need to do the work of faith. So meron palang gawain ang pananampalataya. Hindi ito, sabihin ito'y galing sa kalooban ng Diyos. So tinatawag na work of faith kanya. Ito sinasabi sa Philippians, 1 Thessalonians, chapter 1, verse 13. Basahin po natin. 1 Thessalonians, chapter 1, verse 13. Ito po ang ating kababasa. Verse 3. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katapatan ng pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. So, ito po ay kondisyon mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katapangan ng pag-asa niya. So, meron tayong gagawin. Sa Philippians chapter 2 verse 2, we have to work out our own salvation in fear and trembling. Yun po ang sinasabi sa atin. Work out your own salvation, fear and trembling. Yung nakita natin. Doon sa
James chapter 2 verse 24, our faith needs to be perfected by works of obedience. Maging sakdal ang ating gawain sa pamamagitan ng pagtuto doon po sa works of obedience. Our faith is perfected by works of obedience. Kahit ikay Kristiyano, kung wala kang ginagawa, hindi ka maniligtas. Yan ang sinasabi ng talatang ito. Yung talatang ito, mga kapatid, our faith needs to be perfected by works of obedience. Sa James chapter 2 verse 24, ito po ang ating mababasa sa James. Sa Tagalog, Santiago. Dapat Tiago lang po, kaya Santiago. Sa James chapter 2 verse 24, nakikita ninyo ng tao inaaring ganap sa pamagitan ng magawa at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. So, kailangan tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa 2 Peter, chapter 1, 5-8, there are various characters that we need to learn to be saved. Kanya. Peter said, therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. So, yung pong kaloob ng Espiritu Santo, galing po yan kung tayo po ay magiging tapat sa Diyos, ay bibigyan siya ng kaloob na galing sa Espiritu Santo. Yun po sinasabi ng talata. Why even obey God when you are already saved? Kung once saved, always saved. Bakit ka pa susunod? Ligtas ka na, di ba? Why even be faithful? Kung ligtas ka na, hindi ka na kailangan maging tapat sa Diyos. Why even work your own salvation? Ligtas ka na. Wala ka na dapat gawin. Ang dapat lang, all one needs to do is sit down and relax. As God will save him anyway. Kahit ano pang gawin niya. So it is a matter of foolishness. Ang katwiran ng sinama na hindi mailipat sa iba. Yung po mga Calvinists, naniniwala sila na yung personal righteousness ni Kristo ay nalilipat sa mga taong sumasampalataya sa Ebanghelyo. For example, Ezekiel chapter 18 verse 20, the soul whose sin shall die. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. So, yung katwiran mo. Yung kasamaan mo. Dito po sa, yung katwiran po ng ating Panginoon, katwiran niya yun. So, hindi maaring ilipat sa iba. Katulad po ng tinuturo ng mga Calvinist. Ang katwiran ng Panginoon ay nailipat sa iba na sumampalataya. Christ's righteousness cannot be transferred. Hindi malilipat yung kanyang personal na katwiran. Ang ibinibigay ng Panginoon ay yung epekto ng kanyang pagiging matuwid. Nung siya namatay sa krus at namatay, ang dugo na nagawa sa kasalanan, yun lang magliligtas sa atin. Hindi yung mismong katwiran ng ating Panginoon. Righteousness cannot be transferred. Dito po sa Hebrews chapter 5, 8-9, though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered, and having been perfected, nung nagawa niya siya matay sa krus, at sinabuhay na magkuli, he became the author of eternal salvation to all who obey him. So, nagkakaroon po ng kaligtasan ay sino? Yung sumusunod sa ating Panginoon. So, hindi siyang kondisyon, di ba? Kailangan sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ito pong hope of eternal life, itong nagtuturo ng once saved, always saved. Meron po silang kiniklaim, actually. Meron silang kiniklaim. Basahin po natin yung kanilang claim. Ano po? Anong claim nila? Anong kiniklaim po nila? Sinasabi nila, we possess eternal life now. Plain and simple kanya. Pero ito yung plain and simple life. Wala pa tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Bakit? Ito yung pag-asa pa lang. Wala pa tayong buhay na walang hanggan. Ito mga Baptist sabi na, meron na kami buhay na walang hanggan. That's a
That's false and it's a lie. Bakit? Because it is a hope. So Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, which God who cannot lie promised before time began. Hindi sinabi ni Pablo, Christians already possess eternal life, but they have hope of eternal life. Meron tayong pag-asa na makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Pero pag-asa pa yon, hindi pa natin hawak. Wala pa tayong buhay na walang hanggan. Meron tayong pag-asa. Kung tayo magiging tapat hanggang sa wakas, meron tayong pag-asa na tayo maliligtas. Pero dahil ang nangako ay ang Diyos, di makapagsinungaling, pag sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon, tayo maliligtas. Sinasabi ng mga Baptist, itong mga Church of Christ, kailangan pa sila magtiis. Pero tayo kanya, meron na tayong buhay na walang hanggan. Kaya sila magtagtitis, wala pa silang buhay na walang hanggan. Pero tayo mga Baptist, meron na tayong buhay na walang hanggan. Ay, makita po nyo, sila'y lumalaban kay Pablo at sa Banal Espiritu, inspired po. Bakit? Sabi, hope of eternal life. Totoo yan. Ang question, do we have eternal life? Oh, but it is promise o hope of eternal life. Kailan natin tatanggapin ang ating buhay na walang hanggan? This is Colossians chapter 3, verses 3 to 4. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you will also appear with Him in glory. Doon natin makukuha ang ating buhay na walang hanggan pagdating ng ating Panginoon. When Christ comes for the second and last time, He will give us our eternal life for all of those who have been faithful. So naging tapat, ibigyan niya ang buhay na walang hanggan sa kanila. If you are now saved today and have possessed eternal life, what salvation will Christ give on His second coming? Kung meron tayong buhay walang hanggan ngayon, ano pang ibibigay na kaligtasan ng Panginoon sa kanyang pangalang pagdating? Eh di wala na. Pero sabi dito, magbibigay siya. Sa Hebrews chapter 9 verse 28. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time apart from sin, from salvation. Bakit siya? Anong gagawin niya sa kanyang pangalang pagdating? Ibibigay na sa atin ang ating buhay na walang hanggan. So matutupad na yung pangako ng Diyos. Yun ang maliwanag po dito sa ating pinag-aaralan. Pagdating ng Panginoon, doon natin makakamtan ang ating buhay na walang hanggan, mga kapatid. Yung buhay na walang hanggan, doon natin makikita ang ating buhay na walang hanggan. Makikita natin na po. So, sa pangalang pagdating ng ating Panginoon, doon natin makakamtan ang ating buhay na walang hanggan na sinasabi po sa atin. So, ang problema dyan, kung meron na tayong buhay na walang hanggan ngayon, ano po ang ating inihintay pagdating ng ating Panginoon? Wala na. Si Pablo, paano siya naligtas? When Paul was near death, he wrote the following. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith, and finally there is laid up for the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Paano siya naligtas? I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Did Paul did something to be saved? Oh yes. He obeyed Christ till the very end. Siya'y sumunod sa ating Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan. He was not certainly saved in the manner that the Calvinists are saying. That once you believe, you have mental assent, naniwala ka sa iyong isip, you will be once saved, always saved. Unfortunately, for the Calvinists, the doctrine of once saved, always saved did not originate from God. It originated from Satan. Sino man nagsabi, pag nagkasala ka, ikay mabubuhay pa rin? Eh di si Satanas.
Tingnan niyo sa Genesis chapter 3, verse 40, alam po natin, Satanas ang dakilang manunukso. Tinukso niya si Eva, di ba? Di ba tinukso niya si Eva? Ano sinabi niya kay Eva? Isahin natin. Ito. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatayan. Kahit pitisimpan niya kayo pinagbabawal na puno, tiyak na hindi kayo mamamatay. Unsaved. Always saved. Saan galing? Hindi sa Diyos. Kanino? Kay Satan. Sa una nagsabi, kahit magkasala ka, hindi ka mamamatay. You will not be separated from God. And tawag mo to. Unsaved. Always saved. So ito po ang ating pag-aaral po sa gawing ito, ano po mga kapatid. Dito po sa Mabamati, Jillian Lael, good evening. Ibanez Senior Sunny, good evening. Brother Lordy, good evening din. Aljan Acampo, good evening po. Good evening din. Medic Canono, magandang gabi mga kapatid. Good evening din. Reguem Arguelles, taga Valenzuela po ito. Good evening po, Brad Lordy, at ganoon din sa lahat ng mga kapatid na nakikinig ngayong gabi. God bless po sa ating lahat. Thank you. Melanie Quinto Garcia. Good evening po, Brad, pati na mga kapatid sa pananampalataya from Cabanatuan po. Lerito Lisa na Ibag Arabi, Kadukayam Kakabsat, magandang gabi sa lahat mga kapatid. Kanya. Jun Bautista, good evening. Ito po ating makiting na kamangagawa dyan sa may Pigores Village. Jeremy B. Georgie, magayang gabi sa tanan, igsoon sa Ginoo. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatid sa ating Panginoon. Good evening sa kaibigan. CJ, welcome po dito, makinig at magtanong. Totoo po yan. Agosto 12, good evening po. God bless po. Joshua Glenn Fiesta, good evening po, Brother Lordy, taga Calapangasinan. Agosto 12, Christian must be warned against presumption. When you presume, ito isang bagay na iniisip mong pero hindi galing sa Diyos. Maganda kayo po sa lahat ni Brother Darashin, pero si Brother Chona, Sister Chona yan. Linda Bilamin, maayong gabi, Brother Lourdes Tanan, Rapel Ortiz, good evening to all. Jamie Bartolome Domingo, magandang gabi kapatid. Ronnie, needgod.net, good evening po. Ano po ito, Ronnie? Robert Marasigan, good evening po, Brother Lordy. JM Tong, good evening po, Brad. Elazar Larry Benga, good evening. Sabi po ni Graham Agueres, Brad, base po sa mga scholars ito, out of topic po, sana pa pagbigyan nyo kami ng sapat na kapaliwanagan. The Birth of Christ, a foundational event. Nakahaba pa lang ito. A foundational event occurred in Bethlehem, Judea, likely between 8 and 4 BC, before Christian era, or before the birth of Christ, during the reign of King Herod the Great. According to the Gospel of Matthew and Luke, Jesus was born to the Virgin Mary, who was engaged to Joseph. His birth is associated with humble beginnings, including a manger and visitations from shepherds and wise men, o magi. Totoo ba ito mga kapatid? Dahil sa pagkaintindi ko po, kung totoo po ito, hindi po maging akma o accurate ang 33 AD na taon ng pagkatatag ng iglesia. Paano po natin ito may papaliwanag ba? There is not something wrong with the Bible. There is no wrong with the Bible. There is nothing wrong with the Bible. Ang may mali, yung nag-convert mula sa ng petsa, mula sa pagsisimula ng lungsod ng Rome patungo sa kapanganakan ng Panginoon. So, ginawa nilang basis, ito po si Dionysius, ano po? Ang basis nila yung the founding of Rome. So, ililipat nila yung origin ng mga tao sa kapanganakan ni Kristo. Sa pagkakalculate po ni Dionysius, nagkamali siya. Approximately 3 years.
Tingnan po ninyo, kung si Kristo ay pinanganak between 8 and 4 BC, siya ay pinanganak bago siya pinanganak. Before Christ yun eh. So, common sense will tell you, mali yung mga petsang yun. Si Kristo na ay panganak ng year 0, siyempre. Yung unang taon. Year 1, yun ang unang taon. Hindi siya 4 BC. Paano siya may papanganak 4 na taon bago siya pinanganak? That's impossible. Yun po ay si Genesis pinagkamali ng calculation. So, ang tamang talaga, kung susundin po natin ang Bible, siya pinanganak nung year 1, wala namang year 0, di ba? Hanggang sa magsimula siya mangaral ng 30 years old, at tatlong taon siya nangaral, so 33 AD. Kung ang ating susundin ay yung tamang pagtingin sa panahon, nagkamali po si Dionysius. Pwede niyo pong i-research po yan. Jeremy B. Joji. Sa lahat po, Facebook Live, salamat sa tamang paggamit ng technology para sa... Opo, tama naman po. Pwedeng gamitan ng technology sa masamang paraan, pag-scam, etc. Pwede rin natin gamitan ng technology sa tamang paraan. So, balik po tayo sa tanong. Si Dionysius ay nagkamali ng calculation. So, ang taon natin ngayon ay 2026. Dapat yan is either 2029 o 2030. Dapat advance na yan eh. Kamali siya. Nagkamali siya. Nagkulang yung panahon sa kanya ng approximately 4 na taon. So, tama yung 33 AD kung Biblia pag-uusapan. Pero tama rin 30 AD kung susundin natin yung panahon na kinalculate ni Dionysius. So, which is which? Depende. Ang susundin natin si Dionysius, 30 AD. Pag sinunod natin ang timing ng Biblia, 33 AD. Pero tama yan, actually, depende sa pagtingin. Kaya lang, nagkamali si Dionysius. Maraming salamat po mga kapatid. Sa inyong mga katanungan, nakakaano po yan, nakaka-encourage po ngayon, mga kapatid, sa inyong pakikinig at sa inyong mga pagtatanong. Onward rejoicing, I tread life's way. Higher I'm climbing each passing day. Hilltops of glory now rise and view, where all shall be made new. Hilltops of glory I now can see. Oh, brother, won't you come go with me? Safe on the mountain I soon shall stand. Hilltops of glory land. Way down in Egypt with burning sand, Moses has started for Canaan's land. Never turn backward, always ascend, onto the journey's end. Hilltops of glory I now can see. Oh, brother, won't you come go with me? Safe on the mountain I soon shall stand. Hilltops of glory land. Footsteps of Jesus before us lead. We tread life's journey, his warnings heed. Evil allurements cannot prevail. I'm on the upward trail. Hilltops of glory I now can see. Oh, brother, won't you come go with me? Safe on the mountain I soon shall stand. Hilltops of glory land. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig, panonood sa ating Facebook Live. Bukas wala na po. So, loobin po ng Panginoon sa araw po ng Lunes. Kung meron po kayong gustong pag-aralan po natin, ay messenger lang po niyo sa bigay niyo yung mensahe sa bigyan po natin ng kaukulang pansin ang inyong request na paksa. Maraming salamat po sa inyo. So tayo po yung manalayo. Kami po yung nagtatapos na sa araw na ito. At
kami magpapapas sa kapahingahan ng gabi. Hinihingi po namin ng Diyos na bigyan niyo kami ng tunay na kapahingahan ng aming mga katawan para magkaroon kami ng lakas pagdating po ng araw ng bukas. Dinadalayan po namin ng Diyos na sana kami ay maging tapat sa inyo sa araw-araw ng buhay. Kinikilala po namin mga pagkakamali, maling pagpili, bad choice sa aming buhay. Bibigyan niyo kami ng kapangbamaan, pag may nagkasala ay bigyan ng kapatawaran sa inyo, Diyos, sa mga taong aming pinagkasalahan. Bigyan niyo po kami ng kapangbamaan, tanggapin po namin ang aming mga pagkakamali. Patawarin ang mga nagkasala sa amin kung humingi ng tawad, katulad ng pagpapatawad niyo sa amin, O Diyos. Ama, kami po sana bigyan niyo kasiglahan ng aming paglilingkod sa inyo, kasiglahan ng aming panampalataya. Nawa kami po yung maging matatag, makilos, at lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yaman lang po na ito, hindi walang kabulan sa inyo, O Diyos. Ingatan po niyo kami, O Diyos, ilayo kami sa tukso pangkong kami nagkasala. At naway gawin po namin nararapat sa namang bagay namin gawin ayon po sa inyong kalooban. Inasam namin ng buhay na walang hanggan ang pagtira sa aming tunay tahanan sa langit. Dahil alam po namin ang lupang ito ay hindi ang aming tunay na tahanan. Ama, kami po nagpapasalamat. Kami po inyong patawarin sa inyong mga bagay na pagkakasala, pagkakulang. At ang bagay pong ito ang hiningi sa Ginoong sa Kristo, ang aming Panginoon. Maraming salamat po. Tayo po tayo pahinga sa gabi. At maraming salamat. Nakahabol po si Brother Lito Lacamlale. Good evening po sa lahat. Yan po si Brother Lito Lacamlale. Maraming salamat po.